upang magbigay galang sa salita ng Diyos at pinadal natin beloved preacher, Albert Arevalo. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. God bless you sa ating pong malang ngaral, sa pagpapaliwanag po patungkol po sa pagbibigay. Praise the Lord. Tayo po'y manalangin po mga minamahal sa ating pinakamamahal na Panginoon. Dakila mapagpala po namin Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat, una digit sa panalangin ng aming minamahal, ginagalang Evangelista Will Estrada Almeida, yung huling propeta nilang isa, narin po kami malapang lubos na nagpapasalamat. Hallelujah, sa bawat yugto na yung balagawain na yung pinagpalat nilang isan, na kami yung patuloy pong sinasamahan, malapang Panginoon na yung Santong Espiritu. Salamat, malapang sa pagkilos mainam sa bawat yugto ng balagawain, malapang narito po kami sa pagdadala ng yung banal salita, malapang yung balingkod, sa ganang akin ako'y basahan, hindi karapat-dapat, malapang walang kabuluhan. Kahabagan mo lamang, malapang gawing pagpapala, malapang higit sa lahat ay yung banal na salita, yung pagpalait lang isa, malapang doon. Pagpalain mo po kami, Panginoon, at aming sinasaway lahat mga distraction, gawa ng kaaway, hadlan sa pagkinig ng Ebanghelyo na kaligtasan. There was a pride out and believe, kasaw in the name of Jesus, name we pray. Amen and amen. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal. Ang pinakamataas po na pagpupuri at pagluluwalhati at pagdadakila ay tangi lamang pong naukol sa ating napakabait na Diyos na buhay sa pangalan lamang po ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Hallelujah, praise the Lord. Purihin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Kindly po, paki-steady na lang po yung makisiwilan po. God bless po. At doble pong pag-alam po na sa mapagpalang hapon sa ating minamahal ginagalang Evangelista Will Estrada Almeida sa huling propeta ng ating Diyos sa buhay at sa ginito ang turo at buhay na alaala at pagpapagalang ating beloved Honorable Assistant Pastor Lina C. Almeida sa ating pong beloved Mama Dear, maging sa lahat po ng mga beloved children po, sa lahat mga beloved co-workers, co-preachers, sa lahat ng ating mga minamahal mga kapatiran, baguhan at tatihan, maging sa ating mga beloved webcast viewers at sa itinalaga mga ngaral po sa atin, ating po beloved ordained preacher po, sa kanyang pong beloved wife, beloved family po niya, at kapiling din po natin sa morsi itong mga minamahal, beloved grandchildren and children-in-law ng ating beloved Honorable Pastor Will Estrada Almeida, ating pong beloved Christian Santillan. Siya po ay beloved husband po ng ating beloved Ian Almeida Santillan, mga minamahal, apo po ng ating malapastor, at beloved Paul Almeida, kapiling din po natin mga minamahal, beloved at sa kanya rin pong beloved wife, beloved Cyrene Almeida po mga minamahal. Welcome po. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah, praise the Lord. Palakpakan po natin mga minamahal ang ating pinakamamahal. Napakabait ng ating dakilang Diyos, mga minamahal. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Kaysa di po pagtatagal mga minamahal ating pag-aralan sa morse ito, God forbid, wag nawang mangyari. Ang sabi ng Biblia, God forbid, wag nawang mangyari na tayo po'y magkasala sa paningin ng ating pinakamamalapay ng dahil sa ating mga sariling katwiran. Dahil sa kasalanan, tayo po'y pinag-iingat, lalo pat nalalapit na pagbabalik ng ating pinakamamalapay Panginoon. Tayo po ay nasa tinatawag pong the last days, mga minamahal, the end time, mga minamahal. Sabi nga ng ating beloved ordained preacher, in our time today, yan po ang end time, mga minamahal. Ang huling araw po mga minamahal, yan naman po ay ang araw ng ating dakilang Diyos. Palakpakan po natin ang ating pinakamamalapan doon. Kaya tayo po'y pinag-iingat sa bawat nating pag-iisip, sa ating mga gawa, sa ating pananalita, pagkilos, pagtingin, pakikinig, pagdamdam. Dahil yan ang mga paraan na pwedeng gamitin ng kaaway upang tayo po ay ibalik sa kasalanan. Amen? Lahat ng magsabi ng praise the Lord. Lahat ng magsabi ng hallelujah. Sapagkat sa ganitong sitwasyon na susumpungan ng ating dakilang Diyos, ang mga tao na kanyang nilalang, maging sa mga Kristiyano, kung minsan patungkol sa pagkakasala. Kaya nga, anong sabi po mga men sa aklat ng mga taga-Roma, Kapitulo po 3 hanggang 6, kaya hindi ating basahin. Pakisunod po kasunod na talata. Pakibilis na lang po, kindly. Dito po sa Roma, Kapitulo po 3, ang talata po 3 hanggang 6, minamahal. Ano nga kung ang ilan ay hindi nangagsasampalataya, ang di pananampalataya nila ay magpapawalang halaga baga sa pagtatapat ng Diyos, huwag nawang mangyari. Oo, bagkus pa nga ang Diyos ay tapat, tatapat ang bawat tao'y sinungaling, gaya ng nasusulat. Upang
ikaw ay ariing ganap sa iyong mga salita at makapagtagumpay ka kung ikaw ay mahatulan. Tatapat kung ang ating kalikuan ay nagbibigay dilag sa katwiran ng Diyos, ano ang ating sasabihin? Likubaga ang Diyos na dumadalaw na may puot, nagsasalita akong ayon sa pagkatao. Huwag nawang mangyari, sapagkat kung gayoy, paanong paghatol ng Diyos sa sanglibutan? Amen. Praise the Lord. Lahat ng magsabing praise the Lord. God bless you po sa pagbabasa, mga minamahal. Ang kautusan at kalooban ng Diyos, mga minamahal, ay hindi po magbabago. Amen? Kung paano ang Diyos, siya noon, ngayon, at magpakailanman, Jesus Christ, the same yesterday, today, and forever. Siya noon, ngayon, at magpakailanman. Gawin din ang kautusan at kalooban ng malapangin ay hindi po magbabago. Sumampalataya ka man o hindi, maniwala ka man o hindi, lalo't patungkol sa ating paglilingkod, mga ayaw ng ating mabait na Diyos, na basumpungan, na mapangunahan po natin ang kanyang kalooban, kahit sa pag-iisip lang, mga minamahal, patungkol sa ating paglilingkod o sa ating pagpapagamit sa kanya. Makapalakpak po ba tayo sa ating pinakamamalapang Panginoon? At hindi po ibig sabihin, mga minamahal, na bilang mananampalataya, hindi po natin pwedeng sabihin o ikatwiran na sila lang malapanginoon. Sila lang nagkakasala at makasalanan sapagkat hindi sila naglilingkod. Hindi sila sumasampalataya sa iyo, aming pinakamamalapanginoon. Mga minamahal, hindi po ibig sabihin ng pagiging Kristiyano, exempted na tayo sa kasalanan. Amen? Dahil pag nagkulang ang bawat isa, in general, pangkalahatan, pag nagkulang po tayo sa ating paglilingkod, mga minamahal, ang kaaway po'y laging nakabantay 24 oras. Amen? Para saan? Para ibalik ka sa pagkakasala. Makapalakpak po ba tayo sa ating pinakamamalapang Panginoon? Kaya nga, sa turo ng ating malapastor, mga minamahal, na bagamat bilang Kristiyano, atin din na ipapatuto, atin din na ipapasalamat. Panginoon, patawarin mo po ako. Salamat sa pagbabago mo sa aking buhay. Na bagamat minsan nagkukulang, minsan nagkakamali, okay lang po yun. Natural po na tayo po'y magkulang, magkamali. Bilang tanda na talagang wala pa pong perpekto, mga minamahal. Ang sabi ng ating malapastor, di bali nagkukulang, nagkakamali. Nangyayari talaga yan. Ang mahalaga, hindi ka na bumabalik sa kasalanan. Makapalakpak po ba tayo sa ating pinakamamalapang Panginoon? Ang lahat magsabi ng praise the Lord. Ang lahat magsabi ng hallelujah. Purihin natin ang ating pinakamamalapang Panginoon. Kaya nga, ang ating malapastor, mga minamahal, binigyan po tayo ng paraan upang tayo po'y patuloy po na makapagbantay sa ating sarili. Dahil kahit sa isip, pwede ka magkasala. Sa iyong pananalita, pag di mo nabantayan, kahit Kristiyano ka na, pwede rin na hindi ka maging pagpapala. Akala mo yung mga nababanggit mo, okay lang, yung pala, nakakasakit na pala ng kalooban. Amen? Lahat magsabi, praise the Lord. Kaya ang sabi ng ating malapastor, open your mouth to say praise the Lord. Lagi ka mag-praise the Lord, mag-hallelujah, mag-amen. Mga minakay sa isip mo, kahit saan ka pumaroon, nagpupuri ka lagi para hindi makasingit ang kaaway ng mabait na Diyos. Lahat magsabi, praise the Lord. Tunay po ang ipinangarap po sa atin ng ating malapastor, mga minamahal, ang laging pag-praise the Lord, hallelujah, pag-amen. Pag lagi mong sinasambit po yan, mga minamahal, yung puso mo ay papakumbabain ng ating malapanginoon. Pag nagkulang ka ng pagsambit lagi ng praise the Lord, hallelujah, hindi ka lagi nakapagbibigay ng pagpupuri sa malapanginoon, kahit sa isip, mga minamahal. Pag nabantayan tayo ng kaaway, mga minamahal, iba yung ipapasok niya sa atin. Sabi nga natin, beloved ordering preacher, mga minamahal, ang labanan sa paglilingkod dito, sa isip, mga minamahal. Totoo po yan. Dahil ang kaaway talaga nagbabantay sa isip natin, mga minamahal, kapag ka nagkulang niya ng pagsunod, mga minamahal, iba yung ipapasok niya. Kung mga meron tinig sa ating Panginoon, meron din tinig sa kaaway ng Diyos. Lahat magsabi, praise the Lord. Sabihin, okay lang yung ginagawa mo, okay lang. Ipagpatuloy mo yan. Gawin mo yan. Yung pala, patungo na sa kasalanan. Amen. Lahat magsabi ng praise the Lord. Lahat magsabi ng hallelujah. Purihin natin ang ating pinakamamalapang Panginoon. Mga minamahal, hindi po ibig sabihin ng pagiging Kristiyano, exempted na sa kasalanan. Dahil mga minapag tayo nagkulang, aalis ang Holy Spirit, mga minamahal, at papasok ang gawa ng kaaway.
walang ibang target ang kaaway kundi yung mga binago na ng ating pinakamamahal na Panginoon. Dahil mga minamahal, tayo po sa kahabagan, mga mina ng ating dakilang Diyos sa kapurihan, ng ating pinakamamahal na Panginoon, tayo po ay pinanahanan na ng banal na spirito ng ating pinakamamahal na Panginoon. Lahat ay magsabang praise the Lord! God forbid, wag nawang mangyari na di po natin maibigay ng lubos ang ating puso't isipan sa pagdalo sa ating banal na gawain ng ating pinakamamalapan. Napakalaga po ng pagdalo. Amen. Pagdalo ng buong puso't isipan ay bibigay natin para sa ating pinakamamalapan Panginoon. Ang lahat ay magsabang praise the Lord. Lahat ay magsabi ng hallelujah. Sabi ng 6, wag nawang mangyari sapagkat kung gayoy, paanong paghatol ng Diyos sa sanibutan, mga minamahal. Ang paghatol ng ating mga Panginoon ay sa pangkalahatan, mga minamahal. Uri ng ating dakilang Diyos. Pag sila'y gumawa na mabuti, sila'y mapapabuti. Pag sila'y patuloy gumawa ng masama at patungo sa pagkakasala, ito ay mapapasama, mga minamahal. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Dahil ang kabayaran, mga minamahal lang, o paghatol ng ating dakilang Diyos sa bawat isa ay naaayon sa ating mga gawa. Lahat ay magsabing praise the Lord. Lahat ay magsabi ng hallelujah. Pag ang lahat ng ginagawa mo, mga minamahal, habang hinintay natin ang ating mga Panginoon, lamang na lamang yung spiritual sa buhay mo. Kahit bilang Kristiyano, hindi ka man full-time worker, ordinary ka na lingkod ng ating mga Panginoon. Sa lahat ng ginagawa mo, lamang ang spiritual. Nagtatrabaho ka pero isip mo spiritual pa rin. Ang ginagawa mo, naghahayo ka pa rin, mga minamahal, pinagpala ka ng ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan po natin ng malakas at buhay na palakpak ang ating pinakamamahal na Panginoon. Sa papaanong paraan na susumpungan sa pagkakasala at pangatwiran na ating sinasabi matuwid o mabuti sa paningin niya. Katulad po mga minamahal ng pag-iikasampung bahagi at handog, mga minamahal, minsan iisip ng Kristiyano, ay mag-tithes ako, okay na yun, tithes lang. Kahit paulit-ulit ang binabanggit na tithes in-offer yung dapat may bigay, tithes lang akin, okay na yun. Dahil katwiran mo yun. Akala mo okay lang yun. Pero sa paningin ng malapay, maling-mali ka bilang Kristiyano. Kaya nga, merong pagpapaliwanag. Every Wednesday, Friday service, mga minamahal, Sunday service, mga minamahal, para tayo po ay maturuan kung paano. Sa mga patay, sa mamamagitan ng kaluwalhatian ng Ama, ay gayon din naman tayo mga kalakad sa panibagong buhay. Praise the Lord. Lahat ang magsabing praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal. God forbid, wag nawang mangyari ipahintulot ng Diyos na tayo mga pinalaya na ay mga alipin pa sa batas ng kautusan ng kasalanan. Mga minamahal, ganitong uri ng pangatwiran ay di po kinalulugdan o kinaluluguran ng ating pinakamamahal na sapagkat sabi, magpapatuloy baga tayo sa pagkakasala upang ang pagpapala ay magsisagana? Patuloy po ba natin gagawin ng mga gawang di kalugod-lugod sa Panginoon? God forbid, wag nawang mangyari na tayo magpatuloy sapagkat hindi tayo pagpapalain ng ating Panginoon sa ganyang sitwasyon o pangangatwiran. Makapalakpak po ba tayo sa ating Panginoon? Sapagkat ang mga bagay na yan ay patay sa harap at paningin ng ating napakabait na Diyos sa buhay. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Kaya nga, maigpit ang tagubilin ni Apostol Pablo, lalong-lalo na sa mga taga-Roma, taga-Corinto at Galacia, sapagkat sila'y nasa kaisipan at pangatwiran na against o laban sa katwiran at kalooban ng ating pinakamamalapang. God forbid, wag nawang mangyari. Kaya lagi tayong tinuturuan ng ating mga pastor mula pa ng itatagambar ng iglesyang ito ng ating dakilang Diyos sa pamagitan ng ating malapastor na hindi po natin malaman ang kalooban ng ating dakilang Diyos. Itinuturo sa ating mga minamahal kung paano tayong makasusunod sa kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoon. May mga una na mga mananampalataya, may mga nauna mga manggagawa, mga nauna sa amin, mga minamahal, sila po ay sa kabagan, naturuan ng gusto ng ating beloved parents in the Lord kung paano pong pangisawaan ang bawat gawain ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ang lahat ay magsabing praise the Lord. Lahat ay magsabi ng hallelujah. Sila po ay tinuruan, kinakausap araw-araw, mga minamahal, kung paano pong magsagawa sa kalooban ng ating dakilang Diyos. Kung paano ang bawat pananampalatay makapagpatuloy na sumusunod sa kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. Lahat ay magsabing praise the Lord. Kaya kung tayo man minsan ay natuturuan, napapangaralan
napapayuhan, mga minamahal, ito po'y para din po sa ating kalalago ng ating pananampalataya. Sapagkat yung kala po mga natutuhan, mga minamahal sa ating beloved parents in the Lord, mga minamahal, ina-apply lamang po nila sa kalambuhay upang kanilang maisagawa rin po ang kalooban ng ating napakabait na Diyos sa buhay. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Lahat ay magsabi ng praise the Lord. Lahat ay magsabi ng hallelujah. Puri natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Mga minaating po basahin dito po sa aklat ng mga taga-Roma 7, 6, 8. Italon po natin sa 10 hanggang sa 13. Kindly. Dito po sa aklat ng mga unang taga-Korinto, kabanatang 7, 6, 8, talon sa 10 hanggang 13. Roma 7, Roma 7. Dito po sa aklat, 6, 8, talon sa 10, 13. dito po sa aklat ng taga-Roma 7, 6, 8, 10 hanggang 13. Datapwat ngayon tayo nangaligtas sa kautusan. Yamang tayo nangamatay doon sa nakatali sa atin. Ano pat nagsisipaglingkod na tayo sa panibagong espiritu at hindi sa karatihan ng sulat. Ano nga ang ating sasabihin? Ang kautusan bagay kasalanan? Huwag nawang mangyari. Datapwat hindi ko sana nakilala ang kasalanan, kundi sa pamamagitan ng kautusan, sapagkat hindi ko sana nakilala ang kasakiman, kundi sinasabi ng kautusan, huwag kang mananakim. Datapwat ang kasalanan ng makasumpong ng pagkakataon ay gumawa sa akin sa pamamagitan ng utos ng sari-saring kasakiman, sapagkat kung walang kautusan, ang kasalanan ay patay. Dito sa 10 hanggang 13. At ang utos na nasa ikabubuhay ay nasumpungan kung ito'y sa ikamamatay, sapagkat ang kasalanan na makasumpong ng pagkakataon ay dinaya ako sa pamamagitan ng utos at sa pamamagitan nito ay pinatay ako. Kaya nga ang kautusan ay banal at ang utos ay banal at matuwid at mabuti. Ang mabuti nga baga ay naging kamatayan sa akin. Huwag nawang mangyari, kundi ang kasalanan upang maipakilalang kasalanan sa pamamagitan ng mabuti ay gumawa sa akin ang kamatayan na sa pamamagitan ng utos ang kasalanan ay maging lalong sala. Purihin ang ating dakilang Diyos. Lahat ay magsabang praise the Lord. Isang malakas at buhay na palakpak sa ating pinakamamalapang mga minamahal. Ipinahintulot ng ating pinakamamalapay na mapag-aralan po natin ang pangaral na ito upang ating mapagtanto na talagang tunay, totoo ang ating kaligtasan na nagmumula sa ating pinakamamalapay na itinuro sa atin ng ating minamahal ginagalang Evangelista Wildis Radalmeda kasama ng ating beloved Mama Dear na sa pamagitan ng kautusan ng ating dakilang Diyos sa biyaya tabag niya sa atin at sa banal na spirito. Tanda po natin mga minamahal na dalawang uri ang kautusan na kinapapalooban ng mga tao sa mundo. Ang di naglilingkod sa ating mahal na Panginoon ay napapaloob sa kautusan na kasalanan na gawa ng kaaway. Datapwat tayo sumampalataya at naglilingkod ay nakapaloob sa kautusan ng Diyos na buhay. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Mga minamahal, tayo po'y pinag-iingat na huwag tayong mapaloob pa muli sa kautusang ukol sa kasalanan. Sapagkat tandaan po natin, ang kaaway ay kumukuha lang ng tiyempo o pagkakataon upang ibalik tayo sa pagkakasala. Lalo't sa panahon ng iyong kahinaan. Kung saan tayo mahina, kung ano yung dati mong buhay, kung ano yung kahinaan mo ng araw, yan ang binabantayan ng kaaway. Amen? Kaya kung ang dati mong patutuo, dati mong buhay, dati ka magnanakaw. Amen? Sample lamang po ito. Pag ikaw ay dati magnanakaw, at ikaw ay nagpabaya sa paglilingkod, mga minamahal, nagkulang ka sa pagsunod sa kalooban ng Panginoon, maaring yan ibalik ng kaaway. Maaring paisipan ka, subukan mo uli para magkaroon ka ng cellphone, para magkaroon ka ng ganyang bagay. Amen. Kung ano kayo mo, ibabalik yan ng kaaway pagka hindi mo nabantayan, mga minamahal. Dahil sabi ng Biblia, kumukuha lang po siya ng pagkakataon o tiyempo, mga minamahal. Kung saan yung panahon na ikaw ay nanghihina, nagpapabaya na sa paglilingkod, at ayaw mo nang magdalo, ayaw mo nang magtapat sa pagbibigay, ayaw mo nang sumunod sa kabanalan, ang mga bagay na yan ay binabantayan niya para siya ay makasingit. Makapalakpak po ba tayo sa ating pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal? Kung ang kahinaan mo bilang brother, mahina ka sa basketball, mga minamahal, dati kang magaling maglaro ng basketball, ngayon napadaan ka sa mga player na simple lang, na naglalaro.
ikaw ay hindi na naglilingkod, hindi ka na nagpapakainin sa paglingkod sa Panginoon, bulungan ka ng kaaway, mas magaling ka dyan. Subukan mo mag-dribble, tapos ikaw yung mag-shoot, sigurado, pasok yan. Then, magaling ka eh. Ipapaisip sa'yo ng araw, ganyan ang buhay mo. Mas magaling ka sa kanila, subukan mo. Ngayon, susubukan mo ngayon. Isang beses lang, ay okay na, Kristiyano ko eh. Nakatira na isang beses, ay naisip, Kristiyano ko, hindi ko dahil gagawin to. Biglang sabihin sa'yo ng mga salibutan, ang galing mo pala, sali ka na lang sa amin. Dahil sa nakakuha na ng tiyempo yung kaaway, ibabalik ka na ngayon sa kahinaan mo. Amen. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kaya maging mapagbantay, mga minamahal. Ang sabi ng ating mahal na pastor, huwag magkulang ng panalangin, huwag magkulang ng pagdalo. Pag-araw ng gawain, Merkules, Biyernes at Linggo, mga minamahal, i-first priority po natin dumalo sa gawain ng ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating dakilang Diyos. Lahat ay magsabi, praise the Lord! Tulad ng buhay natin ng araw, mga minamahal, kung ating babalikan, tunay na tuklasan ni Apostol Pablo, mga minamahal, sa Banal na Kasulatan, sa talatang ito, yung mga bagay na nais natin gawing mabuti, sa paningin ng malapang hindi natin nagagawa. Subalit yung mga ayaw natin gawin, yun yung ating nagagawa, lalo kung patungkol sa masamang gawa, nagagawa natin. Bakit sabi ni Pablo, sa talata din ito ng Roma, mga minamahal, now if I do that I will not, it is no more I that do it, but sin that dwelleth in me. I find in the Lord that when I will do good, evil is present with me. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Yung masamang espiritu, pag nananatiling tumahan yan sa iyo, mga bilang Kristiyano, mga minamahal, madadaig ka niyan at gagapiin ka niyan hanggang sa malugmok ka na sa kasalanan. Kaya mga minamahal, wag po natin pabayaan. Wala tayo bang tinanggap mula ng ating paglingkuran ng mahal na Panginoon, kundi ang banal na espiritu ng ating dakilang Diyos. Yan ang ating pagtatagumpay para magapi ang gawa ng kaaway. Kaya wag po natin paintulutan na mawalay tayo sa banal na espiritu sa pamagitan ng matamis na presensya ng ating pinakamamalap. Mararamdaman mo yan bilang Kristiyano kapag nananahan sa iyo ang banal na espiritu malapay doon. Pagdalo mo pa lang, katulad ng patuto mga kapatiran, na grabe ang kasabikan sa gawain, lalo pat na nagkaroon tayo ng pandemic, talaga ilang buwan, walang dalo-dalo, halos iba, kahit sa internet, hindi makapanood, mga minamahal, dahil sa kahirapan, mga minamahal, na nagkaroon ng pagkakataon makadalo, mga minamahal, gate pa lang ng gawain, pumapatak na ang luha, mga minamahal, grabing kasabikan, malapay, salamat, malapay, nakadalo na naman kami. Amen. Nang tuloy-tuloy ng gawain, bumabalik na naman yung parang ayaw na naman dumalo. Amen. Kaya minsan pinapaintulot yung mga ganyang bagay, nagkakaroon pandemic para yung pananampalataya, pagningasin uli ng ating manabik sa gawain ng ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating daklang Diyos. Hindi natin pwede kumpara, mga minamahal. Dahil sabi nga ng 13, ang mabuti baga, kaya nga sa 12, kaya nga, ang kautusan ay banal at ang utos ay banal at matuwid at mabuti. Mga minamahal, kapag ang tinig natin napapakinggan, mga minamahal, ay hindi patungkol sa kabanalan, hindi patungkol sa matuwid na bagay at mabuti. Mga minamahal, kapag hindi sa mga bagay na yan, ang bulong na atin napapakinggan, mga minamahal, bulong yan ng kaaway. Amen? Subalit kapag ang bulong na yun napakinggan, may kapwa ka mananampalataya, napayuhan ka, sa ikabubuti mo, sa ikalalago ng pananampalataya mo, pakinggan mo yan. Bulong yan ng ating mahal na Panginoon. Lahat magsabi, praise the Lord. Subalit kapag ang bulong na napapakinggan mo, ay, yung mga ano dyan, yung mga kapatiran, ganito sila, ganyan sila. Ay, yung mga manggagawa, ganito, ganyan. Puro ikasasama, ikapanghihina. Kapag kaganyan ang ating napapakinggan, bulong yan ng kaaway. Amen. Lahat ay magsabi ng praise the Lord. Lahat ay magsabi ng hallelujah. Puri natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Mga isang malakas at buhay na palakpak para sa ating pinakamamahal na Panginoon. Ang sabi po sa aklat ng unang Korinto, kapitulo po 6:15 hanggang sa 20 po kindly. Dito sa Roma, 6:15 hanggang 20, tuloy-tuloy po ang basa. Unang Korinto po. Unang Korinto 6:15 hanggang 20, tuloy-tuloy po ang basa. Hindi ba ninyo nalalaman ang inyong katawan ay mga sangkap ni Kristo? Kukunin ko nga baga ang mga sangkap ni Kristo at gagawin kong mga sangkap ng isang patutod. Huwag namang mangyari. O hindi ba ninyo nalalaman na ang nakikisama sa patutod ay isang katawan niya? Sapagkat sinasabi niya, ang dalawa ay magiging isang laman. Ngunit
ang nakikisama sa Panginoon ay kaisang espiritu niya. Magsikitakas kayo sa pakikapit. Lahat ng kasalanang gawin ng mga tao ay nasa labas ng katawan, ngunit ang gumagawa ng pakikipapit ay nagkakasala laban sa kaniyang sariling katawan. O hindi pa ninyo nalalaman na ang inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo na nasa inyo, na tinanggap ninyo sa Diyos at hindi kayo sa inyong sarili, sapagkat kayo binili sa halaga, luwalatin nga ninyo ng inyong katawan ang Diyos. Amen! Praise the Lord. Palakpakan po natin malakas sa palakpak, mga minalang ating malapang doon. Yung pagpalakpak pa lang po natin, pagbibigay na yan ng kalulatian sa ating pinakamamalapang doon. Lahat ng magsabing praise the Lord. Gusto po ba natin na maging manatili na maging mananagumpay sa paglilingkod? Lahat ng magsabing praise the Lord. Para maging mananagumpay na Kristiyano, pagtagumpay mo muna ang ating malapang doon. Amen? Sa papaanong paraan, purihin natin siyang lagi, mga minamahal. Lagi nating itataas at luluwalati ng ating malapang doon. Sapagkat sa pamagitan po niyan, tayo rin ay pagtatagumpayin ng ating pinakamamalapang. God forbid, huwag nawang mangyari na di po natin malaman ang patungkol sa ating katawan. Know ye not, mga minasabi ng Biblia, na kapag ka ang Kristiyano ay nasa sitwasyon na kasalanan, nagkakaroon na ng sariling pangangatwiran na di naayon sa kalooban ng ating dakilang Diyos. Anong tanda? Hindi na tumatanggap ng pangaral, hindi na tumatanggap ng pagtuturo, hindi na tumatanggap ng payo, may sarili ng katwiran. Ganyan po kapag ka nasa sitwasyon na ang tao o maging Kristiyano ng patungkol sa kasalanan. Kumbaga dinedepensa na ang sarili, mga minamahal. Bakit, mga minamahal? Dahil nagtatagumpay ang gawa ng kaaway. Subalit kung tayo po, mga minamahal, patuloy na tatanggap ng payo, turo at pangaral, tayo po ay pagpapalain ng ating dakilang Diyos. Bakit? Masasawata ang lahat ng gawa ng kaaway sa ating buhay. At ang ating katawan na templo ng Diyos ay patuloy na makapagpupuri, makapagluluwalhati, makapagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Kaya nga sabi ni Pablo sa mga taga-Korinto, God forbid, sapagkat hindi ko kayo pinangaralan na gamitin ang inyong sangkap ng inyong katawan sa kasalanan, kundi sa kaluwalhatian lamang ng ating dakilang Diyos. Ang lahat ay magsabing praise the Lord. Lahat ay magsabi ng hallelujah. Sadya napakabilis ng ating oras. Basahin na po natin dalawang huling talata. Galatia Kapitulo 3, 21-24. At pakihanda na po natin ang huling talata ng Salmo. Kindly. Dito po sa aklat ng mga taga-Galacia, Kabanatang 3, talata 21-24. Ang kautusan nga baga ay laban sa mga pangako ng Diyos. Huwag namang mangyari, sapagkat kung ibinigay sana ang isang kautusang may kapangyarihan, magbigay buhay, tunay ngang ang katwiran sana ay naging dahilan sa kautusan. Datapwat kinulong ng kasulatan ang lahat ng mga bagay sa ilalim ng kasalanan, upang ang pangako sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesucristo ay maibigay sa mga nagsisampalataya. Ngunit bago dumating ang pananampalataya, ay nabibilanggo tayo sa ilalim ng kautusan na nakukulong tayo hanggang sa pananampalataya ay ipahayag sa pagkatapos. Ano pat ang kautusan ay siyang naging tagapagturo natin upang ihatid tayo kay Kristo, upang tayo'y ariing ganap sa pamamagitan ng pananampalataya. Praise the Lord. Lahat magsabing praise the Lord. Palakpakan po natin malakas at buhay na palakpak ang ating pinakamamalapang doon. Lahat magsabing praise the Lord. Lagi natin binabanggit yung malakas at buhay na palakpak. Malakas para po malugod ang malapang doon. Amen. Buhay dahil ang ating Diyos ay buhay. Amen. Lahat magsabing praise the Lord. Ang sabi ng Biblia sa talatang ito, is the law then against the promises of God? God forbid, wag nawang mangyari. Ang kautusan nga baga ay laban sa pangako ng Diyos. God forbid, mga minamahal, na baka mag-isip ang sinuman, nakalaban din pala ng kautusan ng pangako ng Diyos. Sinabi ko nga kanina, mga minamahal, na dalawang uri ang kautusan. Hindi po tinutukoy ni Apostol Pablo ang kautusan ng Diyos ay laban sa pangako, kundi yung kautusang ukol sa kasalanan, yan ang against sa pangako. Ang kautusang ukol sa kasalanan, ito po ay gawa ng kaaway na mabait na Diyos. Palakpakan po natin ang ating pinakamamalapang doon dahil ayaw ng kaaway na ang bawat Kristiyano o mga tao nakakilala na at naglilingkod, nagpapakainit sa ating pinakamamalapang doon ay makasunod sa kalooban ng Diyos.
Ayaw po yan ng kaaway. Ang gusto ng kaaway, mga minamahal, ang tao na naging Kristiyano na ay ibalik sa pagalinlangan, ibalik sa kawalang pananampalataya, ibalik sa pangangatwiran. Para saan? Para mapahamak. Amen. Lahat na magsabi ng praise the Lord. Lahat na magsabi ng hallelujah. Puri natin ang ating pong pinakamamala Panginoon, mga minamahal. Hallelujah, praise the Lord. Kaya tayo pinapakapalad, mga minamahal. Baka mag-isip ang sino man na hindi pala totoo, magpapatuloy na lang ako sa kasalanan. Hindi na maniwala sa kautusan ng ating mahal na Panginoon dahil against din naman sa pangako. Bakit ka mag-alilangan kung hindi totoo, mga minamahal, pangako ng mahal na Panginoon? Kung hindi totoong pangako na may mansyon sa langit at buhay na walang hanggan, mga minamahal, dito pa lang sa lupa, pinaranas na sa atin ang mga himalang pagpapala na malapangin kung paano kang pinagaling sa karamdaman mong dating ikamamatay mo na. Ang dati mong cancer, leukemia, TB, diabetes, pagka-paralyze, pagkalumpo, nang lumapit ka sa malapangin ng tinanggap po si Kristo, ikaw ay pinagaling ng walang bayad ng ating pinakamamalapangin noon. Ang bisyo mo na ilang taong mong ipinapanata, tumatalong ka pa ng 3 beses kada taon, walang pagbabago. Pero nang nabautismo ang kalang, right after the service, naramdaman mo na ang pagpapala at himala ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ang lahat magsabi, praise the Lord. Sign po yan. Totoo ang pangako ng Diyos. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Kung isa ka, mga kapatid, sa mga oras ito na sa ganyang kaisipan, na nag-alinlangan ka na, magsisi tayo, magsisi ka, mga minamahal, sapagkat sinasalangsang po natin ang kalooban ng ating dakilang Diyos, mga minamahal. One of the reason, mga minamahal, kung bakit may mga Kristiyanong hindi na nakapagpapatuloy sa paglilingkod, punong-puno na sila ng pag-alinlangan, mga minamahal. Hallelujah, praise the Lord. Sa kabila ng ilang taon na, yung ilan, dekada na, ang paglilingkod. Subalit tumingin pa sa mga bagay na naging dahilan kung bakit sila nawala sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Sabi nga ng araw, mga minamahal, ng mga Kristiyano sa paglilingkod, di baling yung paglilingkod natin, yung tamang paglilingkod lang. Kumbaga sa takbuhin, yung alalay lang. Kumbaga, makakarating ka rin naman eh. Amen. Dati yun. Pero ngayon, ang utos ng Biblia sa pamagitan ni Pablo sa turo ng ating malapastor, ang paglilingkod po ngayon ay nagtutumuli na. Amen! Kumbaga yung dahan-dahan mo ngayon, para makaabot ka, hindi ka masyadong mapagod hingalin. Ngayon, malapit ang finish line, mga minamahal, tumakbo ka na matulin para lalo mong maabutan ang gantimpala ng Diyos. Mahirap kasi magpahuli-huli pa, mga minamahal. Kumbaga po, kapag ka dumalo ka sa gawain, kapag ka alam mo na moving na, kumikilos na mala spirito, malaban lahat, pumapatak ang luha, nag-iiyak ka ng susumamo, umiiyak sa presensya ng Diyos. Huwag ka lang magpahuli, umiyak ka rin sa mala Panginoon. Huwag ka magpapahuli na hindi mo madarama ang banal na spirito ng mala Panginoon. Sapagkat talo ka bilang Kristiyano, dumalo ka. Seryoso ka rin, dumalo, sigawan, nagpuri ka rin. Pero mula sa pasimula ng pagdalo mo, bantayan mo, aga sa matapos. Ang tanong, pumatak ba ang luha mo sa iyong pagdalo? Individual po yan. Tayo po makasasagot po niyan. God know it. Diyos ang nakakaalam. Hallelujah, praise the Lord. Kapag ka yan ka bilang Kristiyano, kapag ka dumalo ka, talagang pumapatak ang luha mo. Sa iyong pag-uwi, angkinin mo na, ikaw ay pinagtagumpay ng ating mahal na Panginoon. Ang lahat na magsabi, praise the Lord. Lahat na magsabi ng hallelujah. Hallelujah, praise the Lord. Napakabuti ng ating pinakamamahal na Panginoon. Mga minamagkat, dapat po natin gawin sa uling talata upang mapasa atin lagi ang habag at kagandang loob ng ating pinakamamahal na Panginoon lalo na sa mga Kristiyano na sitwasyon na ng kautusan ng kasalanan. Gawin po natin ginawa ni David, si Haring David, mga batid po natin sa Biblia, baga siya'y kinulugdan ng ating pinakamamahal na lingkod, mga minasubal, dumating pagkakataon, siya rin po ay nagkulang, nagkasala, mga minamahal, subalit, hindi po yung naging dahilan yung kanyang naging pagkukulang, pagkakasala upang hindi po siya manumbalik ng buong puso sa ating pinakamamahal, gumawa siya ng paraan. Kaya nga bilang Kristiyano, kung tayo man ay minsang nadapa sa takbuhin mo sa paglilingkod sa mahal na Panginoon, hindi po yan dahilan para gumibap ka na sa paglilingkod. Ay, mahal na Panginoon, nanghina ako, nagkamali ko, ayoko na. Malapit hindi mo na siguro kung mapapatawa, di na ako magpapatuloy.
Hindi ganoon, mga minamahal. Marami tayong mga kapatira na bigyan sila ng pagkakataon na Panginoon manumbalik, maglingkod, magseryoso, magpuri, umiyak lagi sa Panginoon. Tulad ni Haring David, binigyan sila ng pagkakataon na habagan Diyos sa kanilang pagsumamo sa ating pinakamamala Panginoon. Ang lahat ay magsabi, praise the Lord. Kaya nga sa uling talata, mga minamahal, God forbid, wag gawang mangyari na tayo po'y malugmok sa kasalanan. Bumangon tayo, mga minamahal. Ang sabi ng huling talata sa aklat ng Salmo, Kapitulo po 51, 1 po hanggang sa 4, kayo po ating basahin. Dito po sa mga awit, 51, 1 hanggang 4, tuloy-tuloy po ang basa. Maawa ka sa akin, O Diyos, ayon sa iyong kagandahang loob. Ayon sa karamihan ng iyong malumanin na mga kaawaan, ay pinawi mo ang aking mga pagsalansang. Yes. Hugasan mo akong lubos sa aking kasamaan at linisin mo ako sa aking kasalanan, sapagkat kinikilala ko ang aking mga pagsalansang at ang aking kasalanan ay laging nasa harap ko. Laban sa iyo lamang ako nagkasala at nakagawa ng kasamaan sa iyong paningin, upang ikaw ay aring ganap pag nagsasalita ka at maging malinis pag humahatol ka. Praise the Lord. Lahat magsabi, praise the Lord. God bless you po sa pagkabasa, mga minamahal. Ito po yung dapat po natin gawin, mga minamahal. Tayo po yung magpakumbaba sa Panginoon. Kung minsan ka mang nasumpungan ng Panginoon, na nagkula, nagkamali, mga dumating pa sa pagkakataon, ikaw ay nagkasala, mga minamahal. Sabi nga po, mga minamahal, madaling magkasala. Subalit sabi ng ating pastor, bago ka magkasala, 10 times, 1 million times mong isipin, mga minamahal. Sabi nga po, mga minamahal, yung kabayaran po niyan ay hindi po biro, hindi po basta-basta. Bilang Kristiyano, mga minamahal, tayo po'y humingi lagi ng habag sa ating pinakamamala Panginoon. Aminin natin sa ating dakilang Diyos lahat ng ating pagsalangsang katampalasanan. Sa pagkasabi ng Biblia sa Roma, mga minamahal, walang matuwid o nakabot sa kalawalati niya, mga minamahal, kahit Kristiyano na, nagkukulang pa, ayaw ng mabait na Diyos na tayo ay patuloy masumpungan sa mga bagay na ito. Kahit gawin po natin panalangin, mga minamahal, awitan natin ang ating dakilang Diyos. Panalangin ang pag-isi sa lahat. Ano ang lahat na yun, mga minamahal? Sa lahat na ating naiisip, nagagawa, nasasambit, nakikita, naikikilos, naririnig, maging sa pagdaramdam na hindi kinalulugdan ng Panginoon. Humingi na tayo ng tawad sa God forbid na masumpungan tayo sa kanyang muling pagbabalik sa mga bagay na ito. Awitan natin ang ating Panginoon. Wala tayong ibang pinakaigit na kailangan. Jesus, kailangan kita. Ang ating pinakaigit natin kailangan, mga minamahal, sa ating paglilingkod bilang mananampalataya. Hallelujah, praise the Lord. Awitan natin siya. Jesus, kailangan kita. Kailangan ka namin, Panginoon, upang mabantayan namin ang aming paglilingkod hanggang sa muling pagbabalik mo. Upang wag kami magapi ng gawa ng kaaway. God forbid, wag nawang mangyari na masumpungan mo kami sa mga bagay na ito na di ayon sa iyong kalooban, kundi makasunod kami at manatili kami sa wala pagkatakot sa iyo, Diyos. Jesus, kailangan kita. Jesus, kailangan kita. Kailangan ko ang pag-ibig mo, Jesus, kapag mo ako. Patawad, O Diyos, patawad, at ako ay inis. Tayo po'y magpalinis sa ating Jesus, linisin mo kami, Panginoon, sa aming pag-iisip, sa aming mga lakad, sa aming mga gawa. kailangan ko ang pag-ibig mo, O Jesus, kapagkat mo ako. Patawad, O Diyos, patawad, at ako ay inisip. O
paglilingkod sa Kanya, sa Kanyang muling pagbabalik. Ang puso ko, Diyos, at ako'y maglilingkod sa'yo. Jesus, alam mo ang mga lakad ko. Wala may tatago sa'yo. Oh, Jesus, alam mo ang bilang ng araw ko. Ang buhay ko'y nasa sa'yo. Sabihin natin sa ating mga Panginoon, mabuti ka, O Diyos. O Diyos, mabuti ka, O Diyos. Puso ko, Diyos, at ako'y maglilingkod sa'yo. Linisin mo ang puso ko, Diyos, at ako'y maglilingkod. Linisin mo, gamitin mo, ayon sa nais mo. Linisin mo ang puso ko, Diyos, at ako'y maglilingkod sa'yo. At ako'y maglilingkod sa'yo. At ako'y maglilingkod sa'yo. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Nais ng ating mga Panginoon, mga minamahal, sa Kanya nalalapit na pagbabalik, maging handa tayo. Nasasalubong sa Kanya. Nais ng Diyos, masumpungan tayo lahat na maging malinis sa Kanyang harapan. Maging matuwid tayo. Lahat tayo nasusumpungan sa pagkukulang, pagkakamali. Subalit, tanda po natin ang bilin ng ating mga pastor, hindi na tayo dapat sa pagkakasala. Sapagkat ang Diyos isang beses lang nabayubay sa krus ng Kalbaryo parang tubusin tayo sa kasalanan, mga minamahal. Kaya tayo pinagpala ng ating mga Panginoon. Hallelujah. Dinala tayo sa buong katotohanan, panalagaway na may prueba at ebidensya ang paglilingkod upang huwag kang magalinlangan. Salamat sa iyo, ang pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. 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 Sambitin mo lang ang kabutihan ng mga Panginoon. Kapag nanghihina ka, alalahanin mo lang ang kabutihan ng Diyos. Maluluwa ka sa kabutihan niya sa iyong buhay. Wala Panginoon. Salamat sa iyong presensya, O Diyos. Salamat sa pagtatagumpay sa iyong anak. Alam po namin, malapay sa iyong maling pagbabalik. Nandiyan ang habag mo sa amin, O Diyos. Patuloy tayo magpasalamat sa malang Panginoon po. Dakilang mapagpala po namin, Ama Diyos, na makamit sa lahat. Pinakamamalapin, maraming pong salamat sa iyong presensya na patuloy pinadarama sa amin, sa iyong banal na pangusap. Salamat, malang Panginoon. Ginamit mo sa uling panahon ito ang aming pong beloved parents in the Lord. Na nagpagal, lumuhod, tumangis sa araw at gabi para sa aming kaligtasan. Salamat, O Diyos.
Minsan ang pasamorsi, tumalapang kami humingi ng tawad sa iyo. Saan po kami nasumpungan sa bawat naisip na gawa ng sambi, pagkukulang, pagkakamali, pagdaramdam sa lahat ng bagay. Patawad, O Diyos. Patawarin mo po kami, mala Panginoon, higit sa lahat. Amin dinadalangin na kung paano kami iniluhod, inihaki, pinagayuno. Araw at gabi may pagluhat, pagdangis sa aming malapastor. Sa gayon din panalangin sa morse, ito kalaki pampagluha sa aming minamahal ginagalang malapastor, Wilde Estrada Almeda. Ang kanya pong patuloy pong kalusugan, kalakasang pisikal, mahabang buhay. Hanggang sa rapture, makapiling namin yung panalangkod na propeta. Alang-alang si ikaliligtas ng sangkatauhan sa muling pagbabalik, malapang lahat mga beloved children. Pagtagumpay, pagpalain mo sila, panghawakan, patatagin, panghawakan, mala sa paglilingkod, sa lahat mga beloved co-workers, maging sa mga manggagaw na katalaga sa amin sa lugar na ito. Pakatatagin mo sila, pagtagumpay, pagpalain mo sila, panghawakan, mala Panginoon. Lahat mga prayer request, request, more sito yung mga anak, lahat mga kapatid na kadalo, pagpalain mo po mga webcast viewers, pagpalain mo po, lutasin mga problema, paglima karamdaman, ibuhos mo sa ganang pagkapala, lahat mga Panginoon sa ibalagawan sa lugar na ito, pagpalain mo po kami hanggang sa muli pagbabalik, alalahanin mo po kami, O Diyos, in Jesus' name. Hallelujah, praise the Lord. Mga minamahal, ating ipatong ang ating kaliwang kamay sa ating karamdaman, kanang kamay sa ating ulo, at after natin mapalayas sa mga karamdaman, dalawang kamay itaas pagpapalayas ang problema. Isipin natin ang mahanubgad ang ating minamahal ginigalang malapastor, Wilde Estrada Almeda, ang nagpatong kanyang kamay sa atin, nilehan tayo morsito, tayo po'y manalang ating sawayin sapagkat tayo pinakapagsisi na. Opo, dakilang mapagpala po namin Ama Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa una't panalangin ng aming minamahal ginagalang malapastor Wilde Estrada Almeda, kami nagkakaisa amin sinasaway, tinatapon sa impyerno ang lahat ng mga pagalinlang kawalang parampalataya pa, sariling pangatwiran, evil spirit, kasaut, lahat na nagingad lang sa aming kainitan ng paglilingkod, kasaut na naman Jesus, kahirapan, kawalan, kasaut, panghina, kasaut, demons, curable all sicknesses and diseases, infirmities shall be blessed, problem is solved, vices begun. In the name of Jesus, we pray. Amen and amen. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Sabay-sabay po tayo mga minamahal tumalon 3 beses kasabay ng pagsigaw ng Hallelujah. Praise the Lord. Ito po yung heavenly language sa lahat ng ating mga webcast viewers. Sambitin niyo po na may pananampalataya ng walang pagalinlangan at walang pagbibiro upang kayo ipagpalain lubos ng ating dakilang Diyos. Sabay-sabay po mga minamahal. Hallelujah! Praise the Lord! Hallelujah! Praise the Lord! Hallelujah! Praise the Lord! Sambitin po natin, thank you so much, Sir Jesus. I love you so much, Sir Jesus. I love you so much, Sir Jesus. I love you so much, there is Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Pinakamataas sa pagpupuri, pagluluwalhati, pagdadakila, at pinakamataas mong pagsamba ay tangi lamang po naukol sa ating napakabait na Diyos sa buhay sa pangalan po ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. Mga minamahal, tayo pidarako na po sa ating mga announcement. Ibinibigay ko na po ang buong pagkakataon para po sa ating announcement. Ating po beloved ordering preacher, Fred Diaz po. God bless you, beloved preacher, beloved Brother Albert Arevalo. Purihin natin ang Panginoon at lahat ng mga papuri, pagsamba sa ating Diyos na buhay, ating pinakamalapit Jesus. At I'd like to greet also, beloved parents in the Lord, ating ginagalang mga pastor, before sa ating announcement. And we'll always remember and cherish the blessed memories of the beloved Stan Pastor Linus Almeida, beloved Mama Dear, sa kanilang mga beloved children. And of course, I'd like to acknowledge once again, kasama po natin ang apo natin mga pastor, beloved Paul Almeida, and his beloved wife, beloved Cyrene Almeida. Isa rin po sa mga beloved husband, ating beloved Ian Almeida Santillan. Isa po sa mga apo ng mga pastor, beloved Christian. Welcome po sa inyo. God bless you. Thank you for coming. At sa inyo lahat, sa ating mga webcast viewers, na mahal. Sa ating mga gawain, tuloy-tuloy po. Every Wednesday, ganitong oras, alauna hanggang alas 5. Then, sa Friday, overnight prayer natin na mahal, alas 10 ng gabi. 10 p.m. to 4 a.m. Then Sunday, 9 a.m. to 3 p.m.
At ang ating live webcast, tuloy-tuloy po yan. Marami pong pinagpapala sa unang dalangin natin mga pastor. Marami pong, kahit sa webcast, ay iba po gumagaling sa kailang mga sakit. Sa nang dalangin natin mga pastor. Amen? Everybody say, praise the Lord. Kaya naman, pinagpala po kayo dahil alam niyo naman pang panahon natin, very critical, napakalapit na po ng pagbabalik ng ating mga Pinoon. At alam naman natin ang Word of God na babalik ang mga Pinoon, minamahal, yung babalikan yung mga nakahanda. Sino nakahanda? Tayo. Kasi lagi tayong sumasamba. Amen? Yung mga hindi napapagod, kahit na may mga problema, kahit na may mga hadlang, may pandemic, tuloy-tuloy ang paglilingkod, yan po yung mga nakahanda. Tayo yon, kayo yon, tayo yon. Amen? Uli natin mga Pinoon, kaya sa Friday overnight prayer natin, napakasarap pag-overnight, inamahal, uli natin mga Pinoon. At tayo dumako na sa ating pansamantalang paghiwalay. Beloved Brother Remeo Herrera, tawagan natin sa ating closing prayer. Purihin natin mga Pinoon. Tayo tumayo lang sa ating pansamantalang paghiwalay. Purihin natin mga Pinoon. Amen, Praise the Lord. God bless po sa ating beloved OP. Tapi sama-samang manalangin sa ating pagtatapos. Opo, dakilang Diyos, mapagpala namin lahat, aming pinakamamalapay Jesus, sa unat dalangin na aming beloved Pastor Estrada Almeida. Maraming salamat mga Pinoon sa gitong panahon na ito na pinagkulim po sa bawat sa amin na muli kami tinipon at matapos na yung isagway manaklooban, tunong kami pinagpala mga Pinoon simula sa aming mapupuring awitin sa mga buhay na patuloy namin napakinggan ito yung nagsilbing kalakasan namin panampalataya sa iyo. Maging sa patuloy na kakaloob ng ikaput handog, maraming salamat din mga Pinoon sa banal at matamis sa presensya patuloy mo yung pinadadama sa amin. Ganun din sa higit sa lahat aming pinasalamatan mga Pinoon ang ebanghelyo ng kaligtasan namin na pagralan sa hapong ito yung nagsilbing kalakasan namin sa paglingkod sa iyo hanggang sa aming pagbabalik. At sa aming pansamantalang pag-iwalay kung paano mo pinarating na ligtas sa lagon na ito, ganun din sa aming pag-uwi sa aming mga tahanan, patuloy mo aming gabayan, pag-ingatan ng dakilang pag-ibig at sa sunod na muling gawain ay muling ibalik ang bawat sa amin. Upo patuloy namin purihin at sambahin sa Espiritu at katotohanan. Ito po ang aming samot panalangin sa matamis at mga pangalan ni Jesus. In Jesus we pray. Amen. Praise the Lord. God bless you so much naman.